Edukasyon. Edukasyon. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Umaaksyong balita sa edukasyon. Napapanahong issue at tapat na serbisyo publiko. Ako po si Dominic Almirez dito sa Edu Aksyon. Oras po natin 9:02 ng umaga, November 22. At sa ulo ng mga balitang pang-edukasyon. Learning poverty sa bansa umabot na sa 98%. Kalidad ng mga guro itinuturong numero 1 dahilan. DepEd magpapatupad ng reading program para mapataas ang literacy skills ng mga estudyante. Samantala, makakasama po natin maya-maya sa Tanong sa Aksyon ang Education Program Supervisor ng Curriculum Implementation Division ng DepEd Quezon para sa ilang frequently asked questions tungkol sa inilunsad na matatag curriculum. At mga patok na activities ng iba't ibang paaralan para sa pagdiriwang ng National Reading Month, alamin sa Patok sa Edu Aksyon. Balita. Aksyon. Edukasyon. Edukasyon. Para sa unang balita, umani ng iba't ibang reaksyon ang inilabas na survey ng National Assembly of Education tungkol sa learning poverty sa bansa. Ayon sa survey, 98% ang nagsasabing nakararanas daw sila ng learning poverty. Ang itinuturong dahilan, mababang teacher quality. Kasama natin sa Aksyon sa Edukasyon si Rio Camanga. Sa isinagawang informal survey ng Second Educational Commission para sa National Assembly of Education, lumalabas na 98% mula sa 742 respondents ang nakararanas ng learning poverty sa kanilang paaralan at dibisyon. Ayon sa survey, pinakamataas na sanhi ng pagkakaroon ng learning poverty sa Pilipinas ang mababang teacher quality. Dagdag pa rito ang mga karagdagang ancillary tasks na binibigay sa mga guro. Kaya naman hindi may iwasang umani ng iba't ibang reaksyon ang survey na ito sa mga kaguruan. Sa tingin ko, marami mga unrelated tasks. Doon siyempre, teaching yung ating pinaka-dapat task. Ang daming ibang mga binibigay na trabaho. Kasi hindi nakapag-focus sa pagtuturo. Yung iba pa, ICT coordinator at iba pang mga coordinatorship. Nakakakuha ng oras sa mga sa pagtuturo. So, dapat makita talaga ng mga policy makers yung mga. Aside from teaching, I was also assigned as the canteen manager of our school, and it is really tough to just balance yung teaching process natin as well as yung task na bilang manager sa canteen. I don't think the teachers qualify because as teacher, we're all like giving our best. Sometimes, mas inuuna pa natin ang trabaho kaysa sa ating pamilya. So, I think with regards to the quality of teacher, I don't think so. Masakit pakinggan dahil talaga namang mga guro, binibigay nila yung dedikasyon nila, lahat ng effort nila, ginagawa nila. Pero kapag inisip mong mabuti, kung ikaw lamang ay open-minded, maaari nga at totoo nga, nakulang ang mga guro ng skills pa na kakailanganin upang makapagturo pa o mas mapukaw yung interest ng mga kabataan para sila ay magbasa. Kunyari lang ako ay makakapagpahayag ng aking saloobin at rekomendasyon, sana mas bigyan ng oras. Halimbawa, homeroom / reading time. O, parang isang subject din, nabibigyan mo talaga siya ng oras or schedule sa bawat araw para mas matuto ang mga bata, mas nakapokus doon yung mga guro. Hindi natin pwedeng solely i-attribute yung teacher quality natin is on mga naririnig lang natin na gano'n. Primarily kasi, nilink natin yung teacher quality dun sa factors like certification, academic degree, and then years of experiences. Kaya lang, my take on this is we should be able to augment yung educational
coursework natin with the realities of our working circumstances. Kasi syempre, halimbawa, mag-aaral tayo, pagagalingin natin ang sarili natin to improve our teacher quality. So may bearing yun sa bata, although hindi natin masasabi directly na yun lang yung factor na meron. So my take on that, there should be appealing to the policymakers on the reconstructing and reinventing of the teacher preparation and professional development by connecting yung clinical work natin sa schools with the knowledge about what works really, the reality of the teaching environment at saka yung subject matter knowledge. So it's a matter of augmenting. Kaugnay nito, sang-ayon si EDCOM2 Standing Committee Member Professor Jenny Hoxon na kailangang magtulong-tulong ang Commission on Higher Education, Professional Regulation Commission at Department of Education na i-align ang consistent at high-quality standards para sa teacher education, licensing at professional development sa pamamagitan ng pagpapaangat ng kalidad ng mga nagnanais maging guro o pre-service teachers mula sa out-campus teaching hanggang sa in-service training. Dagdag pa ni Professor Hoxon, kadalasang hindi nabibigyang pansin ay ang misalignment o hindi pagkakatugma ng teacher education curriculum ng mga kolehiyo sa pamantayan ng Philippine Professional Standards for Teachers o PPST. Rio Kamanga para sa Edu Aksyon. Truth really hurts mga kaguro. Sadya pong mabigat ang responsibilidad na nakasalalay sa ating mga kaguruan. Kaya naman sapul na sapul ang aksyong binanggit ni Professor Hoxon ng EDCOM2. Yung pagtutugma ng framework o polisiya ng CHED, PRC at ng DepEd para ma-address ang mismatch sa paghahanda sa ating mga kaguruan habang nasa kolehiyo pa lamang sila hanggang sa mag-take ng licensure exam hanggang pagpasok sa DepEd and in turn matugunan ang Sustainable Development Goal number 4, that's ensuring an inclusive and equitable quality education. Maraming salamat sa ating ka-Edu Aksyon, Rio Kamanga. Mula sa learning poverty, dumako naman tayo sa reading intervention. Kanina lamang inanunsyo ng DepEd ang pagpapatupad ng reading program para mapataas ang literacy skills ng mga mag-aaral. Sa darating na January 12, formal na ilulunsad ng Department of Education ang programang Catch Up Fridays. Layunin ng reading program na ito na patasin ang antas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa elementary at high school sa bansa. Ayon sa report ng UNICEF noong April 2022, 85% ng kabataang Pilipino ay nahihirapang makabasa ng simpleng babasahin. At isa sa mga itinuturong dahilan nito ay ang mahabang panahon ng home learning, bunsod ng COVID-19 pandemic. Ayon naman kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, gagawa ng paraan ng departamento na ilaan ang Lunes hanggang Huwebes sa mga regular lessons at ilaan naman ang araw ng Biyernes para sa Catch Up Fridays na nakatutok sa reading intervention, kasama na rin ang health, values at peace education. Sa aking pagbabalik, makakapanayam natin si Sir Abner Pureza, Education Program Supervisor ng Curriculum Implementation Division mula sa DepEd Quezon at tututukan natin ang aksyon sa matatag curriculum. At alamin ang iba't ibang activities ng mga paaralan sa pagdiriwang ng National Reading Month dito lang sa Edu Aksyon. Balita. Aksyon. Edukasyon. Aksyon. At tayo po'y nagbabalik sa Edu Aksyon na kasama natin ngayon si Sir Abner Pureza, Education Program Supervisor ng Curriculum Implementation Division mula sa DepEd Quezon Province. Sir Abner, magandang araw po. Maraming salamat po at pinaunlakan po ninyo ang ating imbitasyon para sa isang panayam para sa pag-uusap tungkol sa matatag curriculum, yung bago nating K-10 curriculum. Sir, uunahan ko na po. Ultimate question, what are the reasons for revisiting this existing curriculum? Meron na po kasi tayong existing ngayon for the K-12.
bakit kailangan pa po nating baguhin? As per findings and research, it was revealed na congested talaga ang ating curriculum. Although nag-shift tayo from the regular competencies to most essential competencies, but yung mga subjects, may mga redundancies pa din. Specifically in senior high na minsan yung mga subjects na ino-offer ay nire-repeat lang yung iba sa college. And for that reason, Secretary Sara Duterte, our Vice President, initiated a review of curriculum until finally DepEd came up with an initiative to retain only the essential subjects. Hindi naman naalisin yung most subjects, but then siguro the plan is, as far as I understand it, the plan is to focus on the core subjects and ipupuse yung other subjects na pwedeng is na redundancies na yung mga competencies. Parang dumami lang pero replication lang yung iba ng other existing subjects. Okay, so sir, the keyword there is to decongest. Yung sobrang siksik natin na bilang ng mga learning competencies, babawasan natin dito sa bagong matatag curriculum. Para po sa mga kasamang nakikinig po natin, tandaan nyo po, babawasan po natin yung mga aralin dahil sabi ni Sir Abner, merong repetitive learning competencies. So, sir, ayon din po dito sa aking advanced reading, nakalagay din po dito, sabi ni Director Jocelyn Andaya, ang atin pong former Director for Bureau of Curriculum Development, sabi niya, there are competencies that are only nice to know but not a must to know. Kaya ang aim natin, essential learning competencies lang. Also, nabanggit din po dito sa shaping paper, nag-umpisa yung ating learning competencies sa 11,000 from kinder to grade 10. 11,000 yung learning competencies na kailangang daanan ng isang mag-aaral mula kinder to grade 10. Sa matatag curriculum, from 11,000, mas mababa na ito, 3,600 na lamang. So that's around 70% ang ibinaba po ng bilang ng learning competencies na haharapin para sa matatag curriculum. And follow-up question po, since magkakaroon tayo ng pagbabago sa curriculum, kailan po ito magiging effective? Ang nationwide implementation is next school year 2024 kasi right at this point in time NCR pa lang yung nagpa-pilot ng ating matatag curriculum and naka-launch lang siya sa interstage per case sa grade 1, grade 4 and grade 7. Okay. Yung point of entry per stages. Kasi in other grade levels, this is still developing the learning materials up to this time. Pero yung grade 1, grade 4, grade 7, there are available curriculum guides na. And that's what our training here in Subic is all about. Kasi we will do piloting or we'll do the rollout of matatag English curriculum siguro 2024 na ito, mga January or February in the region, then we will roll it out in the division. So narinig niyo po yun mga ka-aksyon. Ibig sabihin sa school year 2024 to 2025, yan po yung darating nating school year, ang mga papasok ng kinder, grade 1, grade 4 at grade 7, kayo po ang unang batch ng makararanas ng bagong matatag curriculum. Thank you very much, Sir Abner, for pointing that out. Also, since nabanggit niyo po yung mga grade levels na yun, so yung mga hindi natin nabanggit na grade levels, sa mga susunod na taon pa sila. Yung grade 2, 5 at 8 sa school year 2025 to 2026, yung grade 3, 6, 9 sa 2026 to 2027, at pinakahuli nating mag-i-implement ay ang grade 10. That's on 2028. So on the year 2028, kumpleto na, naka full circle na yung ating matatag curriculum.
So since nabanggit niyo po sir na ladderized ang implementation natin ng new K to 10 curriculum, ang kasunod ko pong tanong, ibig sabihin po ba nito, senior high school will be scrapped? Matatanggal po ba yung senior high school? Kasi K to 10 lang yung binabanggit dito. Hindi naman kasi it's a law and it takes another law to void the existing one. Hindi. So it's a wrong notion na tatanggalin ng K to 12. Andyan pa din sa atin ang grades 11 and grade 12. Okay, thank you very much sir for pointing that out. Mga ka-aksyon, narinig niyo po, K to 10 lamang ang magkakaroon ng pagbabago sa matatag curriculum. Mananatili pa rin po ang grades 11 at 12. Having that said, kasunod ko naman pong tanong, Sir Abner. Ito po bang bagong curriculum na ito ay applicable din para sa mga private schools? Yes po, kasi private schools is still follow the DepEd guidelines at kailangan din nilang ipatupad itong whatever subjects will be offered under matatag curriculum, but they have option na mag-add on ng mga electives provided na hindi siya masyadong madami. Kasi yun nga po ang ina-avoid, yung sobrang burden sa bata na yung iba nga ayaw redundancies. Okay. Kung mag-propose sila ng elective, dapat hindi siya redundancy. Halimbawa, may English subject na nag-elective pa siya ng speech or ng technical writing, where in fact embedded na siya doon sa English 9 or ano yun, hindi na siya, parang ina-avoid natin yung ganun na yun. Ayun, so malinaw. So it takes another law kung meron mang kailangang baguhin for that. Alright, kasunod ko naman pong tanong, Sir Abner, para sa mga guro po natin na nag-iisip na dahil sa bago nating curriculum, ibig sabihin po ba nito, magkakaroon tayo ng another demand for new set of teacher training? Kasi bagong curriculum po uli ito So may maaasahan po ba kaming sunod-sunod na mga teacher training bago mag-umpisa ang school year, to think na patapos na po ang taon ngayong 2023? Yes, obviously sir, kasi talagang kailangan i-cascade ito from the central office. The ginagawa namin ngayon ay am part of the NTOT people here, tapos we will cascade into the region, then to the division. Kaya lang may 2 schemes to follow. Kung yan ay school heads or department heads, pwede sila na mag-participate sa training na may klase. Kasi may time on task tayong policy na kapag teachers, usually medyo nire-restrict na okay lang Saturday or whatever. So may option na lock session for the teachers. Or have it, the mass training should be during vacation time. Yun, narinig niyo yun mga kaguro. Nabanggit sa atin ni Sir Abner na i-expect natin na ngayong matatapos ang taon, patapos na ang Nobyembre, malapit na mag-December, sa 2024, maaaring magkasunod-sunod ang schedule ng ating mass training o kaya training on weekends, pati na rin ang pagkakaroon ng lock session para sa paghahanda sa bagong matatag curriculum. Bilang pagpapatuloy po ng ating programa, Sir Abner, dadako na tayo sa ating second part at tatawagin natin itong Tanong sa Aksyon. May inihanda po akong mga mensahe, piling mensahe mula sa iba't ibang stakeholders, mula sa student, sa parent, at sa teacher. Basahin po natin itong unang mensahe, rather katanungan, mula kay Elijah Gideon de Horas ng Dr. Maria Pastrana National High School. Sabi niya, kung 5 subjects na lamang po ang ituturo sa students, ibig sabihin po ba 5 hours a day na lamang ang aming itatagal sa school? Not necessarily, kasi flexible yung ating time scheduling. So minsan depende din sa tinatakbo ng subjects nyo. Kung may performance assessment kayo requiring extra time, so hindi siya talaga exact na confined doon sa 5 hours. Mismo. Siguro nanggaling lang po ito doon sa point of view ng bata na akala niya dahil 5 lang yung areas of learning, 5 oras na lang din yung isa-stay niya. Pero in advance, hindi po ibig sabihin nun 5 hours na lang ang itatagal ng mga estudyante.
So from the point of view of a student, dako naman po tayo sa mensahe ng isang magulang. Sabi niya, "Thank you po dahil mas magkakaroon ng focus ang aming mga anak sa iba pang aralin at hindi na gaanong mape-pressure sa oras." Galing po ito kay Mrs. Mary Rose Condonar Destajo, isang magulang sa Mauban, Quezon. At ngayon naman may isang katanungan po tayo mula sa isang guro. Ang sabi niya, kung 5 foundational skills, ito ang language, reading, literacy, mathematics at makabansa, pati ang GMRC, na lamang ang ituturo sa mga bata, does this mean that we, MAPE teachers, TLE, AP, ESP teachers will have less teaching load? Or ano po kaya ang mangyayari sa aming subject loading? Tanong po ito ni Ma'am Lynette Santayana, AP teacher sa Dr. Maria Pastrana National High School. Wala pong mababago, wala pong mababawas na teachers as far as I understand it. Hindi naman talaga totally na mapipace out. Siguro yun lang mag-a-appear sa card, yun yung pagkakaintindi ko. Ang 5, tapos yung makabansa sort of thing is embedded po diyan yung other learning areas. Kasi sa MAPE po, doon ipapasok yung mga resiliency, yung mga disaster preparedness, and all. Kaya, don't worry. Wala pong bawas na teacher, wala pong... May trabaho po tayo lahat sa matatag. Ayun, malinaw na malinaw. Tuloy ang ating trabaho, kahit bago ang ating curriculum. Patuloy tayong magiging matatag, dear co-teachers. Ayun, maraming salamat Sir Abner sa pagsagot ng mga katanungan para sa bagong matatag curriculum. Para sa panghuling mensahe, ano po ang nais niyong ibigay na mensahe para sa ating mga nakikinig na guro, magulang at iba pang stakeholders? Okay, all I can say is lahat po naman ng change that DepEd is introducing, hindi po siya ganun kadali ang acceptance level ng bawat isa. May agam-agam, there are clouds in our minds, but let's all be positive. Let's give everything a try. Kasi hindi naman ito i-implement kung mababawasan ang quality. We are implementing innovations in our search to offer better learning opportunities for all. Lalo na ngayon that we are facing with literacy crisis, specifically learning crisis. Kaya po ang focus ng matatag is ini-strengthen nila yung K-Stage 1. Kaya kung mapapansin po natin pagbaba ng mga subcomponents sa K-Stage 1, andun talaga lahat yung development ng Big 6 reading skills. Nasa K-Stage 1 pa lang, kailangan maalam ng bumasa. Sila po ang pinakamadami actually na competencies. Tapos pagdating ng K-Stage 2, grades 4 to 6, halos nakapokus na lang ang competencies sa mga macro skills na listening, speaking, writing, and viewing. Doon na lang iikot. Hanggang mag-transition sa K-Stage 3, sa grade 7 to 10, na doon na yung mga papasok yung advanced competencies depende sa level ng bata sa pagiging high school nila. Basta sa K-1, talagang hindi bibitawan si bata na hindi maalam bumasa. Ayun, thank you very much Sir Abner for pointing that out. Yun pong tinatawag natin mga tagapakinig na KS1 or Key Stage 1. Yun po yung mga levels na kinder, grade 1, grade 2 hanggang grade 3. Samantala yung Key Stage 2 naman po, yun po yung mga grade 4, 5, and 6. Ayun. Ano naman po ang nais niyong iwang mensahe para sa mga kasamahan natin sa sektor ng edukasyon, para sa mga kasamahan nating guro? Sa mga teachers, hello po. Kapit lang po, talagang sa umpisa nanganganay tayo. So maybe hindi pa lubos nating naiintindihan, pero once na the massive implementation across all schools in the country, magiging madali na lahat at unti-unti nang lilinaw. Ano po? Thank you very much, sir. sir. Keep on supporting the DepEd. It's our family. That's it. Kapit lang. Patuloy tayong magiging matatag. Maraming salamat po, Sir Abner L. Pureza, Education Program Supervisor mula sa Curriculum Implementation Division ng DepEd Quezon Province sa pagpapaunlak ninyo sa atin pong paanyaya
dito sa EduAksyon dahil nabigyang linaw po ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kasamahan, ang ating mga stakeholders at sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayon. Thank you very much po, sir. Once again, Sir Abner Pureza. At sa iba pang balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Reading Month, naging taunang tradisyon na sa mga paaralan ng pagsasagawa ng iba't ibang activities para mapaunlad ang literacy skills ng mga mag-aaral. Ayon sa DepEd Memorandum 244 Series of 2011, idineklara ang November 25 bilang araw ng pagbasa at isa sa mga layunin nito ay gawing isang physical experience ang pagbabasa sa kabila ng umuusbong na pagkahilig ng kabataan sa online activities. Kaya naman bida sa iba't ibang paaralan ang mga aktibidad gaya ng Family Reading Sesh ng Tayabas Central Elementary School kung saan iniengganyo ang bawat pamilya na maglaan ng oras para sa pagbabasa kasama si nanay at tatay para maging family bonding na rin. Tampok naman sa Lutukan National High School ng Sariaya, Quezon ang kanilang reading lounge at reading park na may book buffet. Layunin naman ang ganitong gawain na mahikayat ang mga estudyante na gamitin ang kanilang bakanteng oras sa pagbabasa. Katulad ng Lutukan High, mayroon ding Reading Nook ang BN Calara National High School ng Los Baños, Laguna, kung saan pwede umanong tumambay ang mga estudyante kahit dumapa pa sila sa sahig. Dahil bagong floor wax ang kanilang Reading Nook. Wow, ang linis! Siyempre, hindi mawawala sa Reading Month celebration ang pagkakaroon ng Spelling Bee Contest. Idinaos naman ito ng Dr. Maria D. Pastrana National High School sa Mauban, Quezon. Naging tampok naman sa Hipolito Sakilayan National High School ng Imus ang kanilang Mr. and Miss Literature kung saan bida ang mga mag-aaral na nagbihis bilang story characters mula sa iba't ibang aklat. At yan ang mga nakalap nating balita at aksyon para sa linggong ito. Mga ka-aksyon, 33 days na lang, Pasko na! Hanggang sa muli, sama-sama po nating tutukan ang mga aksyon sa edukasyon. Ako po ang inyong lingkod, Dominic Almirez, dito lang sa Edu Aksyon. Balita. Aksyon. Edukasyon. Edukasyon.